No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Kami tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. Ang inyong lingkod, si Brother Bernard Factor Canyaveral, nag-aanyaya. Kami po ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! 2 dekada na, tuloy-tuloy na naghahatid ng matutuong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Yay! Kasama po natin ang mga mag-aaral mula sa San Andres School of Masinloc at mga estudyante ng Mobile Elementary School. at syempre may mga mag-aaral mula sa Gregorio Ella Bautista Elementary School. at may 2 tayong representative mula sa Doc Central Elementary School. Yay! At sila po ay mga kabataan ng parokya ng San Andres na ating matatagpuan sa akalain mo nakarating na po kami dito sa Masinloc. Maraming salamat sa mga parishioners at sa inyong taga Masinloc sa pag-anyaya po sa amin. At syempre, tanungin din natin ang mga kabataan kung anong masasabi nila sa kanilang parokya. Unahin natin si ate. Ate, ano masasabi mo? Ha? 110 years na po ang aming simbahan. Itinatag noong 1607. Wow! 410! Kahanga-hanga po yan, ha? Pero ano kayo masasabi naman ni Kuya? Kuya, ano masasabi mo sa ating parokya, sa ating simbahan? Go ahead. Marami pong mga kabataan na nagsisimba sa aming parokya. Katulad ko po. Ang mga kabataan po na ito ay nagiging madasalin, malapit sa Inang Birhen at sa aming parokya na si Ama San Andres. Wow! Ikaw ba, Kuya, parati ka nagdadasal? Opo, Wow, talaga. Sino naman pinagdadasal mo? ang pamilya ko. Ang pamilya mo. Palakpakan natin si Kuya. At may isa pa, Kuya. Ano masasabi natin, Kuya, sa ating parokya? Marami pong nagsisimba sa aming simbahan. Tuwing linggo may 3 misa po sa umaga at sa hapon may misa rin po sa bawat barangay. Magkakaroon na kaya kayo ng children's mass pagdating ng araw? Hopefully, marami po ang nagsisimba. Para patunayan, ano kaya masasabi ng kanilang parish priest mismo? Tawagin na po natin si Father Felix Weblos. Mga kapanalig, kakaibigan si Father... Oops, bababa ako ng konti, Father Felix. Magandang araw po, Father Felix. Araw naman, Bernard. Oo. Mahan. Nakarating kami dito sa inyong makasaysayang parokya. Alam ko po na traffic kayo kahapon dahil kahit saan na dumaan, matraffic Oo, na. nga Kahit po. sa probinsya. Opo. Ito pong aming simbahan. 410? Yes, Bernard. At ito inumpisahan ng mga paring Recoletos. Recoleto? Yes. Tapos, for a while nawala sila, bumalit mga SBD priests. Oo. Tapos nawala rin sila, pumasok ng konting aglipay. Dito Oo. sa simbahan. Pero later on, saglit lang po yun, ito na ang mga Columban Fathers. At finally, At ikaw finally, mga Pilipino na po. ang Mga, nagtatakbo dito. Ano ang meron dito na wala sa ibang Augustinian churches all over the country? isa po, meron kaming archway, coat of arms ng mga Recoletos. Nandoon po sa taas, sa may choir loft. Kakaiba po yan. Yan lang po ang meron dito. Kaya nga po ito ay isa sa mga national cultural treasures. Itong simbahan mo. Yes, Bernard. Sabi nga ni talaga. ate, 410. Kahanga-hanga, ha? Itong tinatapakan natin, ito original pa po ba ito, mga ito? Hindi na po ito original, pero dahil Yung po nasa labas. nalindol, Oo. nasa labas yung pong oral, talagang original pa yan. Wow! Kahanga-hanga, Father, ha? Yes. At siyempre, itong kabuuan na ito ay gawa daw po ito sa coral. Yes, oo. Wow! Kahanga-hanga, ha? Pero Father, ikaw, gaano ka na po katagal dito sa... Ako ay maglilimang taon na ngayong Mayo. Ngayong Mayo? Tamang-tama, ikalimang taon ko naririto kayo. Aba, ay May kala- feature. At ang alam ko, birthday ni Father Joel sa May 6 sa ay unang kala. episode. At Ayan. ngayon din po ay ang death anniversary ng tatay ko. Makasaysayan talaga itong inyong simbahan, Father, ha? Paano kung pupunta dito sa inyong parokya? Medyo may kalayuan po ito. Ano po ang gagawin? Those who would like to come and visit this historical church of yours. Ayan, kung magagaling po kayo ng Maynila,
dadaan po kayo ng Olonga po. Sasakay ng bus. Sasakay ng bus. Meron namang direct bus na pumupunta Opo, dito. yung may Victory po mula Santa Basta isang sasakyan lang Pasay, po, Cubao, dito na bababa mismo. Caloocan hanggang Santa Cruz. Punta Okay. po yun sa Bandaron. At pwede na dito At dadaan hanap. dito sa... Alam naman nila itong simbahan ng San Ay, Andres. kilala po ito. Father, kahapon po, may nakita akong napakalaking rebulto dyan sa labas. Ano po yun? Ay, yan po ay si San Andres na Opo. kapapagawa lang namin. Wala pong 1 year yan. Opo, ano po? Bakit po nasa labas? Anong meron doon? Diyan po kasi yung aming tirikan ng kandila. Nagdarasal yung mga tao. Okay. Yung mga So, pilgrims. anytime they can come. Anytime. Oo. Kaya nga po bukasyon, titirit sila ng kandila, nagdarasal kay Ama San Andres. Sabi po ninyo, mga pilgrims, is this considered one of the pilgrim churches in the country? Katunayan, Bernard, dito nakaraang Lenten season. Opo. Siguro may 10 grupo ng pilgrims ang dumaan dito sa amin. Dito. Lahat ng simbahan ng Zambales, gusto-gusto nila. Opo. Father, baka gusto niyo pong anyayahan yung mga nanonood sa atin na dumaan at bisitahin itong inyong parokya. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo, hindi lamang po tuwing Lenten season o pilgrimage season, kundi ito po kasi ay the oldest church in Zambales, 1607. Kaya napakaganda po na mapuntahan ninyo itong aming simbahan. Kahit po medyo malayo ay sulit naman po ang inyong pagpunta. At totoo po yan. Nakarating po kami dito at pagkarating namin, nawala lahat ng aming pagod. Maraming salamat. Palakpakan natin si Father Felix. Thank you very much po. Ha? Wow! Nakakatuwa, ano ha? At lahat tayo ay nagsisimba. Sino sa inyo ang parati nagsisimba? Taas ang kamay. Yo, napakahalaga. Palakpakan natin ang mga bata na ito na laging nagsisimba. Ang tanong ko mga bata, handa na ba kayo, pakihawakan kuya, para sa ating kwentong banal? Handa na ba kayo? Maupo na tayo na mahusay dahil narito na ang ating kwentong banal. Akalain nyo ha, itong ating kwentong banal ay kwento ng isang batang 14 years old. Kayo ba, ano mga edad nyo? Kuya, ikaw ilang taong ka na? 11 o 3 years na lang. Ikaw kuya, ilang taong ka na? 12, ikaw ate. 13, o ito, 14 years old. Ibig sabihin, halos kaidaran nyo na pero naging isang banal. Ang kahanga-hanga dito sa ating kwentong banal na ito, hindi siya Kristiyano. Hindi siya naniniwala kay Kristo. In fact, hindi siya bininyagan bilang isang Kristiyano. Pero, naging isang banal. Naging isang santo at kinikilala ng ating simbahan. Kayo ba mga bata, gusto nyo rin maging banal at maging santo pagdating ng araw? Ha? Taas ang kamay ng gusto maging banal. Taas ang kamay. Ayun, naku, lahat pala tayo ay gusto maging banal. Palakpakan natin ang mga bata. Bueno, babalikan ko ang kasaysayan nitong ating kwentong banal, 289 AD. Tagal na nun, ha? 289 AD. Mas matanda pa kaysa sa simbahan natin na ito. At doon sa isang malayong lugar na Sinada, o kung tawagin nila dito ay sa Predia Salutaris, na nasasakop ng bansang Turkey. Si Criada ay nanganganak. Hirap na hirap siya at ang kanyang asawa ay nasa labas, si Cleonius, at iniintay na marinig yung pag-uha ng sanggol. Narinig ang pag-uha ng uha, uha, uha. Isinilang ang batang magiging banal. Excited si Cleonius at pagbukasin ng pinto, patay si Criada. Ibig ko pong sabihin, nang isinilang ang santong banal na ito, namatay ang kanyang nanay. Malungkot. At dahil nag-iisang sanggol, tinawag na ito na si Pancratius. Ano pangalan ng bata? Pancratius. Parang hindi magandang pakinggan, ano ha? Pero alam niyo ba nga bata, ang ibig sabihin ng pangalang Pancratius ay siya na may dala ng lahat. Anong ibig sabihin ng pangalan niya? Siya na may dala ng lahat. He who holds everything. So, lumaki yung bata. Hindi sa paniniwalang Kristiyano, hindi kilala si Kristo, pagano, at naniniwala sila sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo ba yung mga Diyos-Diyosan na tinatawag? Sila ba ay totoong Diyos?
Pero sinasambat, pinapaniwalaan ito na parang Diyos. Naniniwala siya kay Apollo, naniniwala siya kay Venus, naniniwala siya kay Neptune, kay Minerva, kay Mars. Pero sila ba ay totoong mga Diyos na tao? Pero yun ang kanilang pinapaniwalaan. At the age of 8, namatay naman ang kanyang tatay. Namatay ang kanyang tatay, papaano na si, anong pangalan ng bata? Pancratius. Paano na kaya ito kung wala ka ng nanay, wala ka pang tatay? Anong tawag dyan? Walang ina, walang ama? Walang ina, walang ama? Ulila? Paano kaya magiging buhay niya at the age of 8? Mga bata, ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni San Pancratius sa pagpapatuloy ng kakaiba niyang kwento. At alam po ninyo, marami po mga sementeryo, ang mga simbahan doon ay tinatawag na Saint Pancratius Church. Bakit kaya yun ang kanilang naging simbahan? Pero bago tayo tuloy magpaalam, siyempre kay Father Joel, maraming salamat din po ha. Ano mo pala, birthday mo at siyempre inaalala ko rin ang kamatayan ng aking ama na si Santiago at sila Leo, sino pa yung isa? Si Manong Ernie at si Jeff. Maraming salamat. Sila po yung sumalubong sa amin pagdating namin dito. At siyempre kay Father Felix, maraming salamat sa lahat ng ating mga parishioners. Mabuhay po kayo dito sa itong parokya ng San Andres na ating matatagpuan sa Pero bago tayo tuloy magpaalam, siyempre mga kaibigan, iniiwan po namin sa inyo mga mahalagang kataga na ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, CSE, to always pray. Pray as a family, because the family that prays together stays together, and a world that prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Hey! Woo!